Kung ang doubt mo ay nagdudulot ng pagtutulak sa'yo na hanapin mo pa si God, then you are on the right track. May tanong ako, okay, ang pagdududa ba or yung pagdadoubt ba kay Lord, ito ba'y kasalanan? Okay, so may mga pagkakataon syempre na, alam mo, nag-iisip ka na, mahal ba ako talaga ng Lord? Bakit ako pinagdudusa ng Lord? Bakit dinanas ko itong mga bagay na to? So, yung faith mo somehow, nasa shaken. Okay? So, merong konting pagdududa. Alam mo, natural lang sa mga tao na mag-doubt. Minsan kasi, sa dami ng problema at pagsubok sa buhay, napapaisip ka, totoo ba talaga to? Bakit ganito ang nangyayari? Pero ang tanong, kasalanan ba ang mag-doubt? Simple lang ang sagot dyan. Depende kung paano natin hinaharap ang doubt. Sabi nga sa Bible, may mga taong nag-doubt pero hindi sila pinarusahan kundi tinulungan ng Diyos. Alalahanin natin si Thomas, yung disciple na hindi naniniwala agad na nabuhay si Jesus. Kaya nga ang tawag kay Thomas is Doubter Thomas. Sabi niya, hanggat di ko nakikita at nahahawakan ng sugat ni Jesus, di ako maniniwala. Ano sinabi ni Jesus? Pinarusahan ba siya? Hindi. Sa halip, okay, in-encourage pa siya ni Jesus na hawakan niya yung kamay niya para maniwala siya. Okay, so anong lesson dito? Ang doubt hindi kasalanan kung ang layunin mo ay hanapin ang katotohanan at mas mapalapit pa sa Diyos. Kasalanan lang ito kapag ginamit mo yung doubt para lumayo sa Kanya. Sabi nga ni C.S. Lewis, we may ignore, but we can nowhere evade the presence of God. The world is crowded with Him. Kung ang doubt mo ay nagdudulot ng pagtutulak sa'yo na hanapin mo pa si God, then you are on the right track. Kaya nga ang challenge ko sa'yo, kung may doubt, gamitin mo yung mga pagkakataon na to para mas kilalanin mo pa si Lord. Kung may mga tanong ka, itanong mo sa Kanya. Open si Lord sa lahat ng tanong mo. At tandaan mo, ang faith ay hindi absence of doubt, kundi ang pagpapatuloy na pag-asa sa Diyos kahit may doubt ka. Mahalaga, huwag kang titigil sa paghahanap sa Kanya. Kaya next time na mag-doubt ka, isipin mo, Lord, tulungan mo naman ako na maintindihan kung ano man yung mga gusto mong gawin ko para mas mapalapit pa sa'yo. And remember, ang faith journey natin parang pagtatanim. Minsan, may mga bagyo, pero sa tamang panahon, may aanihin kang masagana. Okay, sa bawat pagdududa mo, mas maging matatag ang faith. God bless.